Magandang araw mga kaibigan. Ito, may post si ang balita ngayon 17 minutes ago. Breaking news, medyo hindi magandang balita tungkol kay PRRD. Breaking: PRRD was found unconscious in his room. BP Sara. BP Sara expressed deep concern after their family received information from the hospital that former President Rodrigo Roa Duterte was found unconscious inside his room and immediately subjected to laboratory tests. According to the statement, the family was not informed of such an accident and no explanation was given. BP Sara said this is proof of alleged negligence of ICC that should ensure the safety and health of PRRD. He added, even a simple ingrown toenail was not immediately addressed, and the plea for 24-hour bedside caregiver was repeatedly ignored. Even the most basic care cannot be done swiftly. Yan ang sabi niya. He called his father's continued incarceration inhumane and unjust. Her appeal to ICC is stop gross injustice and respect human rights of former President Duterte. So, nakakabahala po ito. Samantalang tayo kanina, bigla akong maligaya kanina nung naglabasan yung mga post na granted na yung interim release ni PRRD. Yung pala, hindi pa naman. Although, malapit na. Okay, malaki ang pag-asa na ang mga judges i-grant nila ang interim release ni PRRD dahil lahat mga major na obstacle nalampasan na. Una dyan ang Philippine government na siya ay nag-surrender, nagpadala kay PRRD sa The Hague, Netherlands. Kung may objection ang Philippine government, hindi siya marirelease. Ang Philippine government is okay lang daw. Kung ano ang desisyon ng korte, mag-agree lang ang Philippine government. Yun. So ano pa? Yung defense team sumasang-ayon sa mga kondisyones ng ICC sa pag-release. May mga kondisyon yan okay lang daw. Tapos, meron ng host country handang tumanggap kay PRRD sakaling payagan ng korteng makalabas. So, it's just a matter of time. Desisyon na lang ng mga judges ang hinihintay. Yun po ang ganap na update, kaganapan sa interim release ni PRRD. Kaya ituloy po natin ang pagdarasal, lalo na ngayon na napabalita na unconscious, nawalan ng malay sa loob ng kanyang kwarto. So antabayan na natin ang susunod na update kung kumusta na siya. Ako, edad ko 66, si PRRD 80, 81 na, no? Nakakaramdam na ako, bigla akong mahilo. Although may hypertension ako, mayroong mataas din ang aking cholesterol, hindi na maiwasan may bigla na lang mahihilo. Although hindi naman yung talagang hilong-hilo, paminsan-minsan lang nakakaramdam ng pagkahilo. Yan na siguro ang ng tumatanda. 66 pa lang aking edad. Yung kay PRRD 80, nakakulong pa. Nandun yung emotional
whatever, kalungkutan, talagang mag-undergo siya ng ganito. So, ipagdasal po natin mga kaibigan ang minamahal nating Tatay Digong. Ang aking dasal, una, yung kanyang spiritual well-being na sana habang nakakulong siya, magkaroon siya ng right relationship with God, yung repentance. Kasi lahat naman tayo makasalanan. Ang gawin lang natin is ABC. Ano yung A? Accept that we are sinners. Believe that Jesus Christ died on the cross and rose again on the third day to pay the penalty of our sins. And then C is commit or surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ. Ginawa ko na yan. Kaya hindi ako takot mamatay anytime dahil I know that God has forgiven me, at kung mamamatay ako, ang aking Savior, ang Panginoong Hesus, siya magdadala sa akin sa piling ng kanyang amahan sa langit. So ganun din yung pinagdarasal ko kay PRRD, spiritual renewal, awakening, whatever, your right relationship with God. And then of course yung health niya, yung kanyang interim release, dalangin ko na makauwi siya ng buhay sa Pilipinas bago mag 2028. Nga yung masaksihan niya ang pag-upo ni BP Sara sa Malacanang, kasi sa ngayon wala na. Itong mga kalaban niya, Marcos administration, Romualdez, itong nangyayari ngayon wala na. Ang makakalaban na lang niya itong Dilawan eh. I don't know kung sino ang standard bearer ng Dilawan. Rizante Veros, very willing, kailang mahina. Si BP Lenny siguro ang ano. But for itong Marcos camp, wala na. Sino bang kandidato nila? Romualdez? Wala na. Baka yun, si Vico Soto ang kanilang ginagawa ng paraan nga ikandidato nila. Kaya nga mayroong resolution na ano ba yun? Magtawag ng Constitutional Convention, iamin ang Constitution, ibaba ang age requirement ng presidente from 40 going 35. Ano ba yan? Anyway, there's nothing impossible with God. Let's just pray na maging maayos ang kalagayan ni PRRD at makalabas na siya sa kulungan the soonest possible time. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng Arabica coffee at saging lakatan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon na ako sa among kapihan kay mag-video ko sa among kape nga nagtulo na kabulan karong adlaw o kumana ni og abono o mag-spray na pud karon. Na mo ni guiding ang diri nga side. Chay sanga kape. So 500 ni kapunuan ang among gitanom. Og nagkapat ni og 10,550 nga seedling og tag 25 ang isa ka punuan ani. 19 mi ka pamilya ang nakapananom og kape. Humana mo og abono, so mag-spray na pod. Gid say mga sanga. Kay tulo naman siya kabulan. Gikan sa pagtanom. Kini among tanom 500 ni ka punuan, di gyud mauman sa isa ra ka adlaw kay ang pag weeding, pag abono og spray. So mukuan gyud siya og tulo ka adlaw. Siya mahuman sa tulo ka adlaw, spray, weeding og abono. Dako kaya kong pasalamat sa Ginoo og sa nag-sponsor ani nga nagtulo na gyud ka bulan ang among kape. Na gyud may makasuporta sa among anak nga mga estudyante.
nadasig gyud mi og pagpananom sa kape kay maayo gyud kung mananom tag kape kay naatay kasuporta sa atong anak. Salamat kay sa Ginoo og sa nag-sponsor. Nga dako gyud kay among pasalamat nga nakapananom gyud mi sa kape.